Because it's currently 8:30. Magpapakain tayo. Narinig nyo? Gagrowl na. Gugutom na. So, ayan. So, let's go. So, as of right now, ay tinamin na namin yung pagkain ng dog food sa kanya. Almost whole cup na siya. Same na rin sa 1.5 kasi napansin namin na namamayat siya. Kinukulang sa tubig kaya pinagsama na yung water and food. So, habang inaantay ko lumambot yung food ni Willow, ay pinalitan ko muna yung teapot para malinis sa next gamit niya. Para din patay sa oras. Tapos niroroll ko para din pag nilagay sa baso ay may space pa. Tapos winawipes ko pa, tapos papatuyin para naman di mabaho yung mismong lagayan ng teapot. Take note everyone, palagi dapat itong ginagawa, tsaka para din iwas din tayo sa virus and sa sakit sa mismong dog and for us too. As you can see naman, hirap na hirap ako. Large kasi yung size, kaya sobra-sobra. Pag naubos yung teapot, medium na kami kasi ang hirap niya ilagay sa ilalim eh. And napansin nyo, tinatakin ko kasi pag hindi, kinakagat ni Willow yung teapot. Sa sobrang kulit niya, hindi na siya nakikinig kung ano-ano yun ang inangat-kat niya. So after ko palitan ay lagi kong nililinis yung kwarto bago ko ilabas si Willow para yung mga dust ay hindi niya ma-inhale, and yes, need talaga ng tiyaga especially when you have a puppy inside the house. And after yun, i-wipes ko pa siya. Well, nakadepende na sa inyo yun, but for me, ginagawa ko siya para yung naiwan sa pagwawalis ay mawala talaga. Palagi to, before and after eating, every breakfast, lunch, and dinner niya ay need talaga maglinis, and para din masanay siya na hindi magwiwi or poop kasi ang mga doggies ay may specific na scent na inaamoy para mag-potty. Also, lagi niyong lilinisin yung mga corners and mga places na pwede siyang makaharap ng dumi or kung ano man, and even yung mga small strands, tissues, plastics, or whatsoever. So ayan, pag malinis na ay dediretso kami sa banyo para makapag-potty na siya. Also, natutunan ko lang din to sa iba't ibang fur parents na dapat meron din sila sa pag-potty para ay matrain sila ng maayos. Like for example, lagi ko muna dinadala si Willow sa banyo before eating and after eating. Though sometimes after eating ay hindi talaga siya nagpapati or it takes a few minutes bago siya magpati. Pag ganun naman, ginagawa ko is pinapalaro ko muna siya, tapos pinakikiramdaman ko if napapati na siya. Like amoy ng amoy and ikot ng ikot yung hindi siya mapakali. Pero pag hindi talaga siya napapati after all that, baka later pa siya sa next meal magpati. Another tip is always praise them every good deed na gagawin nila. For example, pag nag-poop or waste sila sa place na gusto natin sila pagpatihin. Maging treats yan or just hype them up vocally like good job or very good. So after na magpati, ayan, ready to eat na siya. But of course, tinatrain natin siya na maging patient sa food niya para din di siya sobrang hyper when eating. Kasi may tendency na siya ay mag-choke dahil sa bilis niyang kumain. So again, pinagpati ko ulit siya after eating, and of course, make them remember the words that they need to remember, like go potty every time na pupunta kayo sa spot na magpapati siya. So i-expect nyo na 3 or more sila magpupoop in a day, pero for us, 3 times lang siya nagpupoop in a day. Nakadepende sa dogs nyo yun, pero based on my research, yun po ang sabi. So ayan, every morning namin ito ginagawa, tinitrain ko or si ate si Willow some tricks. Why, you may ask? Para active yung pag-iisip, and also para hindi sila maboard, and also to give them quality time. Sit. Spin. Yes. Spin. Yes. Down. Yes. Down. Yes. Down. Yes. Yay! Good girl. She good girl. Oh, good. So, as you can see naman, it's Willow's nap time again. And, lagi namin nilagyan ng balabal kasi another fur parent said that mas okay daw na naka-cover sila para wala silang nakikita and makatulog sila agad.
One eternity later. So, hello ulit mga ka-hush po. It's currently 5 something, 5:30, 5:10 or whatsoever. Just in between 5 and 6 p.m. It's Willow's dinner time. And again, the same routine always follows on, okay? Hindi ko na papakita sa inyo yung paglilinis kasi nakita nyo naman sa morning routine namin. So, I don't think na kailangan ko pang i-add ulit. Speedrun na lang tayo dun sa part na papati na natin si Willow and then kakain siya for the last meal. Nagwiwi. So, hindi ka nagwiwi. So, okay. With this, let's transition it. Joosh. Yay! So, ayan. Let's take Willow out. Stay. 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 Ano yan nga sa mukha mo? Stay. Shh. Stay. Guys, pro tip. I think mas okay if hinahawakan nyo yung dogs nyo while nakakain sila. Kasi may past experience ako sa mga doggies ko na whenever nalapitan sila pang nakain, nagiging aggressive sila. If like aggressive yung aso nyo, magbigay lang kayo ng food in front of their bowl para alam nila na nagbibigay kayo, hindi nyo kukunin yung food nila. So, pa-repeat lang a day in a life with us. Even during dinner, ganun din. Linis, potty, kain, potty, and linis. So, ayoko pong pahabain guys. So, I'll see you on our next vlogs, mga ka-hush po. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Peace out.